So, good day everyone. Ito nga pala yung final project para sa HDL or CPE 315L. Ayan. So, ito nga pala yung task na gagawin. Implement a vending machine with the following specifications using Verilog. So, gumawa daw ng vending machine gamit yung Verilog. Pero, ano nga ba muna ang vending machine? Vending machine is isa siyang machine na nasa loob nito ay may mga items or products na may mga price. Tapos, pwede kang maglagay dito ng coins or cash, depende kung ano yung slot dun sa machine. So, tapos, once na nag-insert ka na ng coins, pwede kang mamili ng product. Basta tama yung amount na nilagay mo dun sa slot. Ayan. So, eto. Sabi dito is, the machine takes 5, 10, and 20 peso coins. So, nakalagay dito is 5, 10, 20 peso coins lang yung tatanggapin. So, if ibang coins ang nilagay, hindi siya tatanggapin ng machine. So, there's a single coin slot, and the sensor detects the type of coin, then asserts one of 3 signals of your choosing, A, B, C, X, Y, Z, and etc. So, tapos, meron din daw isang slot para sa coin, at may sensor na nakaka-detect kung anong coin yung nilagay ng user. Tapos, the machine dispenses any product of your choice when it receives the required amount. So, ayun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, pwede ka mamili sa vending machine na product na gusto mo as long na tamang amount yung nilagay mo sa coin slot. And last, the machine will not return change. So, yung machine daw is hindi siya nagbabalik ng sukle. So, ito nga pala yung Verilog code ko. So, itry muna natin siyang i-run. Ayan, so working naman siya. And as we can see, we can apply the same logic kung ano yung ginagawa natin sa programming. Actually, parehas lang sila, just like this one. So, ito lang yung sample program na ginawa ko. And so, as you can see, namit naman yung condition para dun sa task, wherein si user is mag-i-input siya ng mga coins, and after after niya mag-insert ng coins, gagawa ng small computation yung machine hanggat sa ma-reach niya yung certain amount na kinakailangan para dun sa product na yan. So, let's say na 35 si shoes. So, kailangan mo ng 35 pesos bago mo makuha yung item na to. So, punta naman tayo dito sa first part ng code, which is my input and output. So, andyan yung clock, reset, tapos yung tatlong points, tapos si seg, tsaka si vend led. So, ang ginagawa nitong clock na to is ano lang siya, signal. Ayan. Tapos si reset, ang ginagawa nan is binabalik niya sa 0 yung value nung coin slot. I mean, hindi naman totaling ginagawang 0, parang nire-reset niya lang from 0 para once na nakuha na ng user yung pinaka item na gusto niya, kinakailangan niyang ulit maghulog ng another value para dun sa another item naman. Tapos si coins naman is yung mga inputs na kinakailangan dun sa machine. Tapos itong 7 segment display is yan yung
output na kung saan dyan mo makikita kung ilang coins na yung nahulog mo para malaman mo kung tamang amount na ba yung nalalagay mo para dun sa vending machine na yon, kasi baka mamaya kulang ka or sobra ka na pala tas hindi mo alam. Tapos yung LED, ito lang yung i-indicate ng signal kung kung kailan mo pwedeng makuha yung item. Ayan, yun lang siya. So is may makikita kayong parameter shoes. So itong parameter na to, itong shoes na to, ito yung mismong product. Yan, yung mismong item. Tapos ng 35, siya yung mismong price nung item. Tapos si registers, itong si total value. Kaya nga nasabi ko kanina, dito yung mismong lagayan nung coins na kung saan pag na-reach na yung certain amount nung item, dun mo lang siya pwede makuha. Ayan, so ito naman yung asynchronous reset. Ayan, yung may always post edge clock or post edge reset begin. Ang ginagawa lang nito is ayun na nga, once na nakuha mo na yung certain item na yon, yung value niya is babalik siya ng 0, which is i-reset niya. So halimbawa, okay na, nabili mo na yung item na yun sa halagang 35, so babalik siya sa 0. So dito naman, itong coin detection na to, itong may and else, ang ginagawa lang nito is dinedetect niya kung anong coin yung nilagay mo, and after niyang ma-detect yun is idadagdag niya sa total value. So yung parang logic dito. So kagaya dito, itong nasa if block, ang ginagawa nito, once na nagpa-input si user, yung total value is yung total value ay i-increment niya yung coins. So since naka while loop to, so as long na mas mababa si total value sa mismong halaga nung product, tuloy-tuloy lang siya magpapa-input. So kagaya dito, ayan. So, ayan. For example, si user ay naglagay ng 5. So si 5 is ilalagay niya dito. So ngayon, meron ka ng 5 sa total value. So sunod naman is nagpa-input ka ng 10. So 5 plus 10, meron ka ng 15. 15 is less than 35. So totoo. So since totoo pa siya, tuloy-tuloy lang yung loop niya. So 15 plus, ito naman, insert natin si 20. 15 plus 20, 15 plus 20 is 35. So okay na. Is 35 is less than 35? Hindi. So since false na yung condition mo, mate-terminate na siya. Ayan. So ganun lang din yung logic kagaya dito sa ano na to. Yan dito. So itong code na to is mabilis lang siya. Sa madaling salita, ang ginagawa lang nito, once na na-reach na nung coin yung certain amount nung item, is makukuha mo na yung product. So kagaya dito, if total value is greater than or equal to shoes, vend LED is equals to 1. So sabi dito, kapag daw si total value is mas malaki or equal kay shoes, is iilaw na siya. Bakit 1? 1 since ang 1 is nag-i-indicate na on, while on the other hand, ang 0 naman is off. So yun lang siya. So dito naman tayo sa panghuling code, itong 7 segment display mapping. So basically, ang ginagawa lang nito is dinidisplay niya lang kung ilang
coin na ba yung in-insert ng user. So, sa madaling salita, nilalagay niya lang kung ilang coins na ba yung nilagay ni user. So, ito yung example niya. So, let's say, si shoes mo is nagkakahalaga siyang 35. Tapos, sabihin natin meron ka lang 5 peso coin. So, ilang 5 peso coin ang kailangan mo bago ka makabuo ng 35? So, 7, diba? So, lagay natin. So, ayan siya. You inserted coins 7 times. So, yun lang siya. Yun lang ang ginagawa nitong code na to. And, yung nakalagay dito, which is, naka-binary siya, tapos 7 bits. Yung, yung una na to, yan, yung first na yan, yan yung A, which is ito siya. Ayan. A, tas B, C, D, E, F, G. So, yung 0 dito is kabaligtaran siya ng 1 at 0 sa on and off. So, yung 1 dito, siya yung nakapatay naman. Sa, ang 1 naman sa on and off, ang 1 naman is on sa circuit. So, ito siya. So, 1. So, ito ay A, B, C, D, E, F, G. So, ito. Ayan. So, ang nakabuhay lang ay si A, B, C, D, E, F. Ayan. So, bali 0 siya. So, try naman natin si 7. So, ang nakapatay lang is si A, B, C, si D, E, F, tsaka si G. Yan, siya lang yung nakapatay. Ayan, tapos, yan, bukas si 7. So, yun lang siya.